Paggawa ng mga laman lupa, sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may isang malawak at matandang kagubatan na hindi ginagalaw ng mga taga roon. Sabi ng matatanda, ito ay tahanan ng mga engkanto, lamang lupa, at iba pang nilalang ng kalikasan. Sila ang tagapangalaga ng kagubatan, at sino mang manggulo sa kanilang tahanan ay siguradong mapapahamak. Ngunit dumating ang isang grupo ng mga negosyante na may balak gawing resort ang kagubatan. Kasama nila ang mga trabahador at malalakas na makinaryang sasir sa daan-daang taong lumang mga puno. Hindi sila nakinig sa babala ng mga matatanda. Wala namang engkanto, pamahiin lang yan, sabi ng isang inhinyero. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang pagbabaklas ng mga puno. Sumabog ang alingawngaw ng lag-ari at pagkaladkad ng malalaking kahoy. Narinig sa buong kagubatan ang mga putol-putol na daing ng mga punong tila sumisigaw ng sakit. Ngunit hindi nila alam, hindi lang kahoy ang kanilang sinira, pinukaw din nila ang galit ng mga nilalang na naninirahan doon. Isang gabi, nagsimula ang sunod-sunod na trahedya sa baryo. Sa bahay ng isang foreman, narinig ng kanyang pamilya ang malalalim na ungol mula sa labas. Nang silipin nila sa bintana, may nakita silang maliliit na anino na gumagapang sa lupa, waring mga buhay na anino na dahan-daang papalapit sa kanilang bahay. Biglang nagsara ang lahat ng ilaw, ang kanilang aso ay tahol ng tahol, ngunit biglang tumahimik at hindi na gumalaw. Nang sindihan nila ang ilaw, nakita nilang nakatitig sa kanila ang isang nilalang, isang maliit na taong putik, may mahahabang kuko at pulang mata. Nagsimulang lumapit ito, habang ang sahig ay tila naging malagkit na putik, hinihigop ang kanilang mga paa, hindi sila nakatakbo. Sa sumunod na mga araw, isa-isang naglaho ang mga trabahador. Ang ilan ay natagpuan sa gilid ng kagubatan, wala ng buhay at may nakaukit na kakaibang marka sa kanilang balat, mga lumang simbolo na hindi maintindihan ng sinuman. Ang iba naman, basta na lang nawala na parang bula, tila nilamon ng lupa. Isang gabi, isang matandang albularyo ang pumunta sa nawasak na kagubatan. Napansin niyang may isang natitirang puno sa gitna, isang matandang balete na tila nangingitim ang katawan. Lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa puno. Dama niya ang puot, ang paghihiganti, ang daing ng mga nilalang na nawalan ng tahanan. Lumipas na ang panahon ng katahimikan, bulong ng isang boses mula sa hangin. Biglang umalo ng lupa sa kanyang paanan, at lumitaw ang mga laman lupa, maliliit ngunit nakakatakot ang anyo. May mahahabang daliri na tila patalim. Sa gitna nila, may isang engkanto na may gintong mata, nakatingin sa albularyo. Hanggat hindi niyo ibinabalik ang kagubatan, hindi titigil ang ganti, sabi ng engkanto, kasabay ng isang malakas na ihip ng hangin. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa isang nakakakilabot na tanawin, nakapalibot sa plaza ang mga estatwa ng bato, na dati mga taong sangkot sa pagputol ng mga puno. Ang kanilang mga mata ay nananatiling bukas, puno ng takot, simula noon, walang sino mang nang ahas galawin muli ang kagubatan. Ngunit gabi-gabi, may naririnig pa ring mahihinang bulong sa hangin, at ang lupa sa baryo ay parang may gumagapang sa ilalim nito, parang mga laman lupang hindi pa tapos sa kanilang paghihiganti. Aral ng kwento, igalang ang kalikasan, ang kagubatan ay hindi lamang tahanan ng mga hayop at halaman kundi pati na rin ng mga espiritu at lamang lupa sa paniniwala ng marami. Ang pagsira sa kalikasan ay may kaakibat na kaparusahan, hindi lang mula sa mga nilalang kundi pati na rin sa mismong kalikasan. Makinig sa babala ng matatanda, minsan, ang mga kwento at paniniwala ng mga ninuno ay may malalim na dahilan. Hindi man natin makita ang mga engkanto o lamang lupa, may wisdom ang mga babalang ito na dapat pakinggan. Ang kasakiman ay may kapalit, ang mga negosyanteng some-ayer sa kagubatan ay pinangunahan ng kasakiman, hindi inisip ang epekto ng kanilang ginagawa. Sa huli, nagbayad sila ng mahal para sa kanilang kawalan ng respeto sa likas na yaman. Ang hustisya ay hindi laging mula sa tao, minsan, ang kalikasan mismo ang nagbibigay ng hustisya para sa mga inaapi, kahit hindi ito nakikita ng ating mga mata. Sa kabuuan, ang kwento ay isang babala tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa ating kapaligiran at ang mga kahihinatnan ng pagsira rito. Wakas.